Yo, what's up again mga kakusot, mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again our channel Karpintero Pinoy TV by Jesus Woodwork. So guys, for today's vlog, meron naman sa atin lumapit na taga Capitol Ridge. Dito lang siya sa Quezon City, Batasan Hills. So maliit lang yung project niya, pero syempre wala tayong hinihindian. Kailangan natin tulungan, kailangan natin tugunan ng mga pangailangan ng ating client. So gusto niya lang naman is malagyan ng under counter cabinet ang kanyang kitchen. Then nagpadagdag din siya ng utility cabinet and coat cabinet. So ayun guys, ano pa hinihintay nyo? Tignan natin kung paano natin siya magbibigyan ng kanyang kahilingan. So ano pa hinihintay nyo guys? Samahan nyo na ako. Simulan na natin to. Baka simulan pa ng iba. Let's go! At ito na nga guys, agad sinilip ang kanyang kitchen na palalaki ng under counter cabinet. So gusto niya meron siyang tatlong drawer and may pull out basket dyan. So nagpadagdag nga pala siya dyan ng utility cabinet, hindi na natin siya nakunan. So ayun guys, ano pa hinihintay natin? Gawin natin to. Let's go! So ayun guys, agad nating dinesign yung kitchen ng ating client and nagpadagdag pala siya ng utility and coat cabinet. So ayun guys, silipin na natin kung ano yung naging disenyo natin dito. So ito na guys, no? So ang gagawin lang natin naman doon is under counter. So ito yung kinalabasan guys. So yung kulay is didesisyonan at ito yung kanyang utility cabinet. So dito lalagyan niya ng mga gamit panglinis at dito lagyan na naman ng kanyang mga coat. So ayun guys, saan pa hinihintay nyo? Simulan natin. Baka simulan pa ng iba. Let's go! At syempre agad natin yan sinalang sa ating table saw para tabasin ang mga partition at pintuan. Syempre kasama na rin yung drawer ng ating gagawing kitchen cabinet under counter. At syempre ito na rin yung utility cabinet niya dahil isang piraso lang, agad naman natin tinapos yan, nilaminate na rin yan. At syempre nakabalot na rin yan. Syempre after nyan, ang susunod yan, alam nyo na kung saan. Siyempre, pupusid na tayo sa delivery. So, eto na guys, sinampan na natin sa ating lalamove ang ating ikakabit na utility cabinet. And siyempre, mga tinabas natin pintuan and partition para sa kanyang under counter kitchen. So, ayun guys, ano pa hinihintay nyo? Siyempre, diretso na kami doon at eto na nga. Dumating na kami, nire-ready na namin yung mga gamit namin. Yung wood talks na gagamitin natin pang-fix. So ito guys, na-fix na natin kaagad. Siyempre, sukat na sukat yan. Inaktual natin yan. Siyempre, walang labis, walang kulang. So may allowance lang tayo dyan para hindi rin gano'ng masikip. At para meron tayong pillar kung sakali. So ayun guys, yung ating utility cabinet. Meron din siyang overhead cabinet dyan. Nalalagyan niya rin ng mga gamit-gamit niya. So ayan, meron tayong shelves dyan, syempre. And sa baba, dyan sa gitna, yung dalawang pinto is lagayan niya ng mga coat. And syempre, proceed tayo sa kitchen. So ito, nakakasa na rin natin yung drawer. And yung kanyang dalawang pinto, andito sa gitna. So, ang gusto pala ni client dyan, ayaw yung bukas ng pinto para magamit niya rin yung corner. Pero open naman yan, magagamit niya pa rin yan. So ayun guys, makita nyo mamaya pag binuksan natin yan kung ano yung kanilabasan. So ayun guys, sabay-sabay natin silipin kung anong kanilabasan. Let's go!
So yun guys, ano naman proyekto ang ating tinapos at masaya naman ang naging katapusan at maganda naman ang kinalabasan ng kanyang kitchen cabinet at kanyang utility cabinet. So yun guys, napakasimple lang pero napakasaya lang kasi napasaya natin at naibigay natin ng maganda ang kanyang kahilingan at natugunan natin ang kanyang pangangailangan. Siyempre hindi natin dapat masayang ang pera na kanilang inipon para doon sa mga ganong bagay. So ayun, pahalagahan natin lagi ang ating client like na mga ganon. Syempre hindi naman basta-basta yun, inipon nila yun, kailangan natin ingatan and kailangan natin mapakita sa kanila na hindi sayang at hindi sila nagkamali sa kanilang napiling contractor. So ayun guys, isa naman pong kliyente ang ating napasaya at sa mga gusto magpagawa, maaari po kayong bumisita syempre sa aming FB page, dito lang po sa GCS Woodworks at dyan tayo mag-usap-usap. Or kung di nyo naman kami contact dyan, pwede rin kayong pumunta sa aking Facebook page, backup page namin, dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out Carpinterong Pinoy TV backup page. Or kung gusto nyo naman rumekta sa aming gawaan, gaya ng ating client na yun, so rumekta siya dito dahil malapit lang siya, pinuntahan niya, then gusto niya daw pagawa ng ganyan, ganito, ayun, natugunan naman natin agad yun. So kung gusto niyo rin rumekta, makausap kami, pwede kayong bumisita dito sa aming wood workshop. Dito lang sa Raceable naman yan, GCS Woodworks and Fit Out, at makikita nyo na rin yung mga work sample namin dito. Ayun guys, hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa walang sawang pagsubaybay at sa walang sawang pagsuporta. Naway tangkilikin natin lagi at sariling atin. Hindi lang sa ibang bansa meron yan, meron din dito. And syempre, proud to be Pinoy. Dapat lang natin tatandaan na ang gawang Pinoy, tatak Pinoy, yan ang Carpinterong Pinoy TV. May GCS Woodworks. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ano pa hinihintay nyo, no? Please like, share, and subscribe. Please click notification bell below para updated kayo lagi sa aming mga video. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Message nyo lang kami. Hanggang dito na lang, breakdown. Subscribe.